This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if panagutin ka sa lahat ng pagkakamaling nagawa mo? Ano gagawin mo? Ito ang trahedya sa buhay ni Fixer. Kung hindi mo kilala si Fixer ay ang nilalapitan ng mga politiko at mayayaman sa bansa kapag may problema sila, mapaligal man o iligal. Pero mostly, illegal ito. Kahit anong problema mo, kayang-kaya niyang sagutin. Oo, kahit anong problema ay kaya niyang gawa ng paraan. As long as you have the right cash, walang imposible kay Fixer. Malaki rin ang organisasyon niya. Kahit nasaan ka man sa Pilipinas, covered ang buong bansa ng grupo niya. At nagpapasalamat ako na naging parte ako ng kanyang organisasyon. Ako nga pala si Seth Flores. Palayaw ko ay Hoyon, taga Polillo, Quezon Municipality. Pero dahil sa trabaho ko, kinailangan kong lumipat sa Maynila. Nakatira ako sa mansyon ni Fixer sa Green Hills. Ito ang main headquarters ni Fixer, ang sarili niyang bahay. May asawa na rin ako at 2 anak. Pero hindi ko kasama si Jessa, ang aking asawa. Pati ang aming mga anak na si Sander at Faye. Naiwan sila sa Polillo, kaya umuwi na lang ako tuwing day off ko. 3 taon na rin akong nagtatrabaho para kay Fixer. Isa ako sa mga napakadami niyang gwardya. Nakatoka ako para bantayan ang gate ng mansyon niya. I-check ang mga pumapasok, kung may appointment ba sila o wala. At kahit 3 taon pa lang ako rito, sobrang dami ko ng celebrities at politikong nakitang dumaan sa gate na ito. Mga taong hindi mo aakalain na kakailanganin ng tulong ni Fixer. Ayoko na lang banggitin kung sino-sino sila. Kaya hanga talaga ako kay Boss Fixer. Napakagaling niya. Para kasi siyang jack of all trades. Ang dami niyang alam. At alam niyo po, kahit boss namin siya, napakabait niyan. Minsan pagising pa siya ng madaling araw, dadaan yan sa guardhouse. May dalang mamahaling alak at baso at makikipag-inuman sa amin. Kahit sobrang yaman niya, hindi niya nakakalimutan kung saan siya nanggaling. Napaka-humble na tao. Malaki rin magpasweldo si Fixer. Kung ordinaryong gwardya ako sa labas, baka nasa 10 to 20,000 lang ang kinikita ko buwan-buwan. Pero dahil mabait itong si Fixer, bawat operation na successful, may bonus siyang binibigay sa bawat empleyado niya. Kasama na kami roon, kahit di naman talaga kami kasama sa operation. Ang bait, no? Kaya ang 10 to 20,000 na yan, bonus ko lang yan sa 1 linggo. Wala pa nga ang sahod kong nasa 50,000 kada buwan. Wala kang makikitang guard na ganyan ang sweldo, kundi kami lang. Maganda rin ang training namin kay Fixer. Hindi yung putyo-putyong training ng mga guard sa labas. Na pag nagkaaberya, walang magagawa. May nabalitaan ka na ba na isang guard na nakapatay ng hold-upper o napigilan ito? Parang wala naman, diba? Bihira kung meron man. Para kasing pang-display lang ang mga guard sa labas. Hindi mo maaasahan sa bakbakan at tunay na trouble. Dito kay Fixer, police and military training ang binibigay niya sa amin.
Saf at Musang ang naging trainer namin. 2 buwan rin yun na rigorous training at certified din kami. Kaya kahit umalis kami kay Fixer, pwede kaming mag-apply sa army o pulisya. Yun nga lang, hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na magkakamali si Fixer sa kilos niya. Kala ko kasi ganun siya kagaling at na-perfect na niya ang bawat modus niya. Pero ngayong gabi, tila mali ang kanyang nabangga. Napapaligiran ngayon ng buong mansyon ng mga pulis ng Batangas at isang private army. Halos nasa 100 sila at pinapalabas nila si Fixer. Ganun pa man, kahit mas madami sila kaysa sa amin, hindi kami basta-basta susuko na lang. Hawak ko ang aking baril at nakatutok din ang 45 ko sa kanila. Patay kung patay. Ganito ako ka-loyal kay Fixer. At hindi lang ako nag-iisa na ganito mag-isip. Bawat tauhan ni Fixer ay loyal sa kanya. Magkaubusan man ngayong gabi, handang-handa kami sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Maya-maya pa ay may isang nakabarong na lalaking pangit ang sumingit para siya ang nasa unahan. Marami itong bodyguards. Ano to? Congressman? Nagpakilala rin siya sa amin. Hoy, SG! Tumabi kayo dyan. Hindi mo ba ako kilala? Hindi po. Huwag kang tatawa-tawa dyan. Ako si Governor Chris Balingit ng Batangas. Ilabas niyo nga ang putang inang Fixer na yan. Di po rin ko kayo kilala. Kaya dyan na lang kayo. Abay, gago ka talaga. Gusto mo bang mamatay? Oo, pwede naman. Pero papatayin muna kita. Oo, piloso po talaga ako. Kahit takot ako, ito ang defense mechanism ko. Kaya natutuwa sa akin si Fixer. Pero mukhang ito na ata ang katapusan namin. Nakatutok na ang mga baril ng lahat ng pulis at private army ni Governor Chris sa amin. Kinasanan nila ang kanilang mga baril. Aba, papatalo ba kami? Kinasa rin namin ang mga baril namin. Mukhang katapusan na namin talaga. Pero paano ba kami nauwi sa sitwasyon na ito? Saan ba ito nagsimula? At paano nagkamali si Fixer? Mas magandang balikan natin ang May 7, 2025. May isang binata na lumapit kay Fixer para humingi ng tulong dito sa mansyon. Payat ang lalaki at maraming tigyawat. Parang kulang sa self-confidence at mahiyain din. Ninenervyos din ito pag nagsasalita. Parang loner ang binata. Ang pangalan niya ay Carlo Policarpio. Anak siya ng isang mayamang negosyante sa Batangas. May dala itong 20 million pesos at binigay kagad ang pera kay Fixer. Hindi naman ito tinanggap ni Fixer. Hindi pa raw niya kasi alam kung anong problema at hangarin ng binata. Nahihiya ang binata sabihin kung anong problema niya. Hinayaan naman ito ni Fixer at nag-antay na lang habang umiinom ng kape niya. Matapos ang ilang minuto, sinabi rin niya ang problema niya. Gusto raw niya kasing maging girlfriend ang classmate niya na ang pangalan ay Jaja Balingit. Problema pala sa pag-ibig ito. Pero kahit ano pa yan, kayang-kayang solusyonan niya ni Fixer. Sabi ng binata, ilang beses na raw kasi siyang binasted nito at nahihirapan din ang binatang makipag-usap sa mga babae. Pero talagang determinado siyang makuha ang babaeng ito. Wag lang sa masamang paraan. Niloko tuloy siya ni Fixer na ang kailangan niya ay gayuma. Pero sa panahon ngayon, mahirap nang makakuha nito. Kaya tinanggap na ni Fixer ang 20 million pesos. Siya na raw ang bahala at tiyak, makukuha niya ang babaeng ito sa 10 araw. Unang pinagawa ni Fixer kay Carlo ay maghanap ng maliit na isla sa Batangas. Ipabili niya raw ito sa daddy niya. Pag nabili na ito, saka raw siya tawagan uli. Nagtaka naman ang binata kung anong koneksyon ng pagbili ng isla sa babaeng gusto niyang makuha. Pero sinabi rin nito kalaunan na gagawin niya ito at umalis na. Ano kayang kinalaman ng isla sa babae? Ano kaya ang modus ni Fixer? Minsan, hindi ko rin magets ang mga diskarte niya. Pero in the end, mapapagtagpi-tagpi mo ang lahat at alam mong parte ito ng plano niya. Ganyan kagaling si Fixer bilang strategist. Sa sumunod na araw, tinawagan ni Carlos si Fixer at nabili na raw nila ang Isla Hernandez sa Batangas.
Pumunta naman si Fixer sa islang ito kasama ang mga tauhan niya. Sinama din ni Fixer si Carlo. Inikot nila ang buong isla. Pinagmatsyaga ni Fixer ang bawat detalye ng isla. Hanggang sa may nakita siyang magandang beach. Maraming puno. Inutusan ni Fixer ang mga tauhan niya na gumawa ng kubo para sa 2 tao. At dapat, sa loob lamang ng 2 araw, ay gawa na ito. Dapat rin ay hindi ito mukhang bago. Pagmukhain raw na matagal na itong nakatayo. Medyo napaglipasan na ng panahon. Pero dapat kumpleto. May kwarto, kusina, at kubeta. Sinabihan rin niya ang mga tauhan niya na mag-set up ng perimeter sa isla gamit ang mga speedboats at dapat walang makakapasok na ibang bangka sa isla sa susunod na 2 linggo. Tama lang dapat ang layo nila para hindi sila kita mula sa isla. Dapat rin ay maghanda ng rescue boats sa May 14. Inutusan niya rin ang isang tauhan niya na mag-set up ng isang bangka na gagamitin para sa isang field trip. At dapat may 2 icebox na kumpleto sa supplies para mabuhay ang 2 tao for 10 days sa isla. Matapos ito, lumapit si Fixer at sinabi kay Carlo, Tapos na ang pagpaplano natin sa islang ito. At ang susunod nating steps ay nasa iyo, Carlo. Bukas, ang teacher nyo ay magsasabing may field trip kayo buong klase sa May 14. At ang dapat mo lang gawin ay tabihan si Jaja sa field trip na ito. Tabihan mo siya sa bangka. Gumawa ka ng excuse and make sure katabi mo siya. At merong ibibigay ng mineral water ang bangkero nyo. Pero siguraduhin mo na iinumin to ng lahat ng kasama mo, pati na din si Jaja. Pero ikaw, Carlo, huwag kang iinom nito dahil may gamot itong pampatulog. Kaya mo bang gawin ang lahat ng sinabi ko? kahit kabado ang binata, umuo ito kay Fixer. Pero hindi niya pa rin magets bakit niyang kailangang gawin ang lahat ng iyon. Hindi niya maintindihan ang plano ni Fixer. Napakamot si Fixer sa tanong ng binata. Halatang iritable ito dahil sa tanong. Pero sinagot pa rin ito ni Fixer at inexplain. Ganito kasi yan, Carlo. Gustong-gusto mo si Jaja, hindi ba? Medyo extreme nga lang ang gagawin natin para mapasayo ang babaeng ito. Di ba, ilang beses ka nang binasted nito? Ibig sabihin, ayaw niya sa'yo talaga. At hindi siya nasisilaw sa pera mo dahil may pera din ang pamilya nito. Kaya ang gagawin natin ay ilalagay natin siya sa isang sitwasyon na vulnerable siya at wala siyang choice kundi ikaw lang ang kasama niya para ma-develop ang feelings niya sa'yo. Ang gagawin natin ay wawasakin natin ang bangka sa field trip at habang tulog ang lahat, i-rescue namin sila. Kayong dalawa naman ni Jaja ay ilalagay natin sa islang ito. Dito kayo masa-stranded. Sasabihin mo lang kay Jaja na niligtas mo siya at wala ka nang nakitang iba. Kaya habang lumulutang-lutang siya sa dagat, nilangoy mo siya at dinala sa islang ito. At pagkatapos mo siyang ligtasin, kinuha mo ang 2 icebox na galing sa bangka. Pero huwag kang mag-alala dahil dadali namin 2 icebox na yon sa beach na ito. Kunwari, hahatakin mo ito at ilalagay sa kubo. Ito ang magsisilbing supplies nyo for the next 10 days. Alagaan mo si Jaja ng mabuti. Ipagluto mo siya, kausapin mo, diskartehan mo. Pag nagkaigian na kayo, saka namin kayo re-rescue. At wala ring bangka na makakapasok dito sa islang ito dahil magsiset up kami ng perimeter. Kung may maghanap man kay Jaja or kahit anong search party, tiyak kaming itatabo ito. Gets mo na ang plano natin, bata? Sumagot naman si Carlo at naintindihan na niya. Ang talino daw ni Fixer. Natuwa ito at dinala si Fixer at ang mga tauhan niya sa isa sa mga restaurant ng pamilya niya at pinakain ang mga ito. At pagpatak noong May 14, 2025, natuloy ang planong peking field trip ng buong klase ni Carlo. Ginawa ni Carlo ang lahat ng sinabi ni Fixer. Tinabihan niya si Jaja at hindi uminom ng mineral water na dala nila. Sinigurado niya rin na katabi niya si Jaja sa buong trip.
habang nakatulog na ang lahat, dumating na ang mga rescue boats at inilipat ang teacher at mga classmates ni Carlo sa rescue boats na ito. Sa isang speedboat naman, isinakay si Carlo at si Jaja. Matapos nito ay pinasabog na nila Fixer ang bangkang ginamit sa field trip para may ebidensya na nasira nga ang bangka. Inihatid naman si Carlo at Jaja sa Isla Hernandez at ginawa lahat ni Carlo ang sinabi ni Fixer. Sinabi niya na siyang lumigtas kay Jaja at inalagaan niya ito at inasikaso. At gaya ng inaasahan, nagkatuluyan ng dalawa sa isla. Na-develop ang feelings ni Jaja para kay Carlo. Ilang beses rin silang nagsiping. At sa ika-7 araw nila sa isla, nirescue na sila ng mga tauhan ni Fixer. At mula noon ay naging sila na ni Jaja. At dahil sa sobrang tuwa naman ni Carlo sa modus ni Fixer, dinagdagan niya ang binigay niya kay Fixer ng 10 milyon pa bilang bonus. Tuwang-tuwa rin ang mga magulang ni Carlo at sa wakas, may girlfriend na ang kanilang anak. Siyempre, dahil sa bonus na ito, may natanggap din akong ekstrang 30,000 nung linggong yun. Yun nga lang, ang akala ni Fixer, dito na magtatapos ang storya ng kliyente niyang si Carlo Policarpio. Pero makalipas ang ilang linggo, nakipaghiwalay si Carlo kay Jaja at ginamit ang parehas na modus sa iba pang mga babae. Naging serial maniac itong si Carlo at gustong matikman ang iba't ibang babae gamit ang islang binili niya at ang parehong modus ni Fixer. Wala namang problema ito kay Fixer. Buhay ni Carlo yan eh. Pero ang naging problema ay kay Jaja. Na-inlove na pala ito kay Carlo at nabuntis rin siya nito. Pero gaya ng inaasahan, ayaw nitong panagutan ni Carlo. Nagsumbong ngayon si Jaja sa kanyang tatay na si Governor Chris Balingit. Nagalit si Governor Balingit at pinaimbestigahan ng Carlo na ito. At dito na naungkat ng mga tauhan ni Gov ang modus na ginawa ni Fixer. Gusto sanang patayin ni Governor si Carlo, pero gusto niya munang unahin ang mastermind sa panloloko sa kanyang nag-iisang dalagang anak. Kaya pinatawag niya ang private army niya na ginamit sa eleksyon kasama na ang mga pulis na hawak niya. At tumungo na sila sa mansyon ni Fixer ngayong gabi at pinalibutan ito. Ito na ba ang aming katapusan? Dito na ba matatapos ang storya ni Fixer? O matatakasan ni Fixer ang tiyak na kamatayang ito? Kung gusto mong malaman ang mangyayari, abangan ang susunod na podcast episode, Ang Pagkakamali ni Fixer, Part 2. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.